Ipapasight in contempt ni Quad Committee Lead Chairman Robert Ace Barber si Cassandra Leong kung dito makikipagtulungan sa komite. Git niya marami-rami pa silang tanong kay Ong tungkol sa illegal na pogo. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Alam mo, kasi Nagbabala sa Surigao del Norte 2nd District Congressman at Quad Committee Lead Chair Robert Ace Barbers na ipapasight in contempt si Cassandra Leong kapag hindi siya nakipagtulungan sa pagdinig ng komite tungkol sa operasyon ng illegal na pogo. Si Ong ang kinatawan ng Lucky South 99 Pogo Hub na nabisto sa Porac. at kapag may contempt, we will have to bring her, hindi na siguro sa detention center, baka doon na sa Women's Correctional in Mandaluyong. 2 beses nang kinontempt ng Kamara si Ong. Pero sabi ni Barbers, marami-rami pa silang gustong itanong. Because there are some statements which she made na medyo may conflict no, dun sa una o inconsistencies dun sa una niyang mga pinahayag. Sa gitna kasi ng Quadcom hearing noong Miyerkules, hindi na nakabalik si Ong matapos magpaalam na magpupunta siya ng banyo. Bumaba raw kasi ang kanyang blood pressure at blood sugar, kaya kinailangan siyang isugod sa ospital. Una nang itinanggi ni Ong na ginawa siyang dummy o ginamit siya sa illegal pogo operations sa gitna ng bilyong-pisong perang hinawakan niya dahil sa mga negosyo. Pero hindi kumbinsido dyan ang mga chairperson ng Quadcom. Number one, hindi clear yung source ng funds niya. No? Sabi niya, siya ay isang investor. No? Kung ito man ay galing sa kanyang boyfriend na merong so much funds, baka doon galing ito. But again, no, the question is, kaya ako naisip na maring dami lang ito because for her age, no, 24, 25 years old, having that much funds, no, to operate a real estate project. Paano mo mafe-feel na hindi siya dami kung ang mga perang dumaan sa kanya ay milyon-milyon, daang milyon, di ba? And even the Whirlwind Corporation, ang property nila is almost 2.5 billion. Wala pa dyan yung kinita nung Lucky South 99 na 100 of millions as well. So meaning, saan nanggaling yon? Ayon kay Quadcom co-chairperson Dan Fernandez, nasa ospital pa rin si Ong pero stable na ang kondisyon. Depende pa sa resulta ng mga pagsusuri kung makakadalo si Ong sa susunod na pagdinig ng Quadcom sa September 12. Bukod dyan, may pending invitation na raw ang komite kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Pero ayon kay Barbers, wala pang tugon ang Senado ukol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.